Falls ang madami rito sa Ginyangan. Pati rin puno ng nyog. Talagang damang-dama ng mga lokal dito ang Tree of Life. Lalo na para kay Joseph, na binuhay at pinayaman ng nyog. Ang kanyang negosyo, pagkokopra. No look. No look. Haha! No look pass! Parang hindi ako nagbubuhat ah. Bakal ba ito? Challenging. Pag sinabi po natin pangungopra, ibig sabihin yan, it's closely associated to coconut trees. Yes. Tama, po. yun. Sa farm po, usually activity, every 45 days po sila Every 45 mag-harvest. days. Yung itsura po ng buko na pwede nilang inumin, yung color green. Yes po. Ganon din po ba yung kulay ng Meron po siyang batik. Nag-start na po na magkaroon ng brown. nagkakaroon ng brown? Yun po yung pwede na natin kooperahin. Kasi pagka buko pa po, kukunti pa po yung oil content niya. Okay. So dapat at least, kaya ang pinakang magandang days is 45 days para may maganda na siyang oil content. Nakailang hectares po kayo? 20? 20 hectares. Po. Bawat isang hektarya, kaya raw makabenta ng hanggang 45,000 pesos kada ani. Kung nakayayaman ng pagkokopra, abay, mabuti pa't simulan ko na ito ngayon na. Kailangan ba na ito? Tataasin ko. Hindi yan nyog. Hindi po ba yan? Ayun! Yung po ba yung puno ng nyog? Oo. Sensya na. Pagkawit ang tawag nila sa pagkuha ng nyog sa puno. Kung basketball player lang tayo, no? Tay. Baka malaglagan ng nyog. Yun! Yun. Oo, kasi mahaba eh. Isa pa with feelings. Hold on, hold on, hold on. Relax ka lang. Rome was not built in a day. Kaya! Hindi yata buko yun. Hindi yata nyog. No look. No look. No look pass! Paragos naman ang tawag sa lalagyan na hila-hila ng kalabaw. Halika na dito. Halika na. Ipaparada ito sa ekta-ektaryang nyugan para kunin ang lahat ng nyog na nakawit. Galing! No look! Isa-isa itong tatanggalin ng balat. Madali mang panoorin. Mahirap ito, biyeheros. Parang hindi ako nagbubuhat ah. Bakal ba ito? Bakit ako'y nahihirapan? So, pasok. First time natin gagawin to, tapos you're dealing with medyo sharp stuff. So medyo we're leaning on the side of caution. Eh, I don't want to overdo it. Alam ko, kilala ko sarili ko, medyo nagigigil ako, so... So... Mahirap na, di ba? Ang dami ko pang kailangan gawin sa kamay na to, di ba? So... Ano po yung tinutulak yung itong pinipili? Pag ano po? Tama po? Tama po yan. Apo. Ito po. Bakit napakabilis na? Okay. Tapos yung kabila ulit dito ulit. Tapos dito ulit. Yun. Siguro okay na to. Sa-challenge ako ah. Bibiyakin ng nyog. At iluluto sa tinatawag nilang tapahan. So gaano katagal po yung pagluluto na yun? Sa gabi sila nagluluto eh. Kinabukasan, okay na po yun. Ito na ang itsura ng produkto ni Joseph. Pagkatapos, ibebenta nila ito sa mga planta kung saan makagagawa na ng iba't ibang produkto mula rito.
Nang dahil sa pagkokopra, nasungkit ni Joseph ang kanyang pangarap na maging isang civil engineer. Matapos graduate, naging OFW siya sa Middle East. Pero matapos ang 15 years, umuwi rin siya sa Pilipinas. Pero bakit ko kayo bumalik as a farmer? Doon naman, okay, kumikita rin eh. Hindi naman tayo bumabata eh. So yung lagi tayo may atrasan. So ito kasi yung bumuhay sa amin eh. Ito yung nagpaaral sa akin. So why not? Yung mga ninuno ko dito rin nanggaling eh. So ito yung napili kong industry na balikan. At saka tingin ko talaga may ano siya, potential. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!